Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, March 13, 2026. So, talagang pabulusok yung index natin. Lalo na ngayon, laki ng net foreign sale natin, 3.66 billion. So, yung binibilang natin kapo kung 7 billion siya. So, more or less nasa 4.5 billion o 4 billion na lang yung galawan po ng market natin. So, pangit yung yung galaw ng movements ng mga foreigners natin. Lumalabas sila eh. So ibig sabihin risk averted din sila. So very bad news. Most likely baka mag-retest tayo malapit dito sa 5,900 ng index natin. So tingnan natin bukas. Baka makabawi naman kasi 3 days ng pa-drop yung index natin. So dahil dyan, ang dami sa mga blue chips yung nalaglag ulit. Sina Plus, 4% drop. Si Jollibee, 4.52%, si SM 1.39%, tsaka si ICT pangalawang araw na to, di ba? Na mapula siya 1.44% na drop. Okay, so dahil diyan nag-close tayo 6,058.94 and drop ulit yung index ng negative 0.89%. So, syempre, gera pa rin naman yung problema ng markets natin. So, mix karamihan ng galawan na may stocks or pababa yung ibang mga alaga po natin. Yung mga gains natin, kinakain talaga ng markets. Okay, so sa global markets, mukhang mapula yung start ng US market pero kagabi, nag-bounce or sideways yung galawan nila. So hindi naman siya masyadong bumagsak. Pero ngayon, laglagan sa European stocks tsaka sa Asian markets. So marami sa mga taga-Asian markets natin is nagde-drop talaga yung kanilang mga price action. Ang umakyat ngayon is crypto kasi sumampa ulit. So ang lakas ng season niya. No? Sumampa ulit din sa 72K si Bitcoin po natin. Okay? So dito sa market, ang nauna sa listahan ko, may mga ibang stocks na mas mataas pa dito pero yung may volume pa rin yung kinukuha natin. So SCC, yung nauna dito sa listahan ko kasi nag-up siya ng 4.71%. Pero noong umaga, umabot to ng 7%. So gusto nyo nang mag-close the gap kasi may good news. Ayan. So, di ba, magkaroon sila ng mga bidding. So, isa sa mga pangalan na lumalabas last time, sina MGen or SPNEC, yung magbibid. Pero parang sinasabi sa mga balita, may partnership ngayon itong si may-ari ng SPNEC, si Pangilinan, di ba, kay Konsuji. So, kaya nagkaroon po siya ng optimism. So, most likely, baka i-close yung gap na bago matapos yung mga bidding natin sa kanila. Okay, so meron siyang 21.36 million net foreign buy. Tapos si Petron, umakyat siya. Shell PH, umakyat din. Pero si Top, laglag. So ito si Petron, nag-up ng 3.86%. So meron siyang 1.44 million na net foreign buy. So si Green, Verde din siya, 3.55%. 156K net foreign sell. Ito, yung mga bumagsak nga si Jollibee, minus 4.52%. 6.56 million net foreign buy. Tapos si Plus, nauntog na naman. 4.41% drop and then 46.04 million net foreign sell. So malaki yan. Tapos si FNI, representative na mining stocks, may na 3.09% na drop and then 1.72 million na net foreign sell. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung review po natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na po ha kung anong stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako, subscribe lang dito sa ating Palami Trader na YouTube channel or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, ayan, pababa yung views din natin. Maraming salamat pa rin sa usual viewers sa market, mga company reviews, mga sample trades. So double check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, mga risk management, and basic learnings po natin dito sa market. So check mo lang yan. Tapos sa crypto, para sa mga play to earn games. So sali ka po dyan or follow mo po siya. Facebook account para sa mga articles na post natin sa social media or dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung articles natin sa local market. Tapos dito sa, wala pa yung summary ng Philippine Stock Exchange dito sa Twitter po natin. Okay?
So, basahin ko na lang ulit. Share buyback, Fruit, MEG, SMPH, SM, at saka si AGI. Meralco, so ito yung pinakabalita. SEC potential partner. So, express interest in a joint bid with Simrara for the upcoming auction. Ayan. So, mukhang bibilin na lahat ng pwedeng mabili na itong si Meralco at saka si Simirara. MER aims to secure fuel supply for its thermal facilities through vertical integration. Okay? So, Aboitiz Power, 6 billion project finance facility for Kamsur onshore wind project. URC, net profit miss estimates. May na pala yung earnings nitong si URC for 2025. Share buyback pa rin, AGI, SM, Fruit, MEG, SMPH at saka si OPM. URC is increasing its ownership in Nissan Universal Rubina by acquiring an additional 25% stake. So sinisin yan. Mag-invest dito kay URC natin. So DMCI Home says 4.5 billion center upscaling. Robinson, anto, solid performance daw with double-digit revenue growth in earnings before interest and taxes, EBITDA. So meanwhile, SEC's average Newcastle index was $105. Hindi siya coal index. So ito yung mga gumagamit ng coal mining. Ayan. Tapos Aboitiz House of Investment, expand Tarlac Estate with new joint venture. Plus, hold daw si Plus. Kahit nabubagsak, no? Bingo Plus, the first and leading government-approved online bingo platform. So, digital sports book for streaming and betting on local sports events. Okay, so partnership, MGen versus Semerara. Ayan, naninigurado si Kunsuji kasi delikado nga naman 'di ba pag hindi siya nanalo doon sa bid. Business niya centered around sa coal mining. So ito yung kagabi, malakas pala yung drop kagabi, hindi siya mix. Malakas yung drop. Okay, so yun lang yung mga post, konti lang. Kasi ang pangit na naman ng galawan dito sa markets pa natin. Okay, so patalasas ulit yung mga bago sa channel natin. Check na lang po yung ating Patreon channel yung mga gusto ng guide sa trading sa markets pa. Okay, so malamang sa malamang, retest tayo ng 5,900 level kasi nagre-resist tayo. Meron tayong malakas na resistance dito sa may gap area ng index natin. So ito ngayon yung sinusundan niya na trading range from 5,900 to 6,200 level. Ayan. So might as well go na sa oversold condition bukas yung index natin para shake out na doon sa mga medyo weak holders, di ba? So pabagsak yung RSI and then pabagsak din po yung ating MACD formation naman. Okay? So nag-close tayo 6,058, negative 0.89% and then meron siyang 3.66 billion na net foreign sell. Okay, so punta tayo sa mga winners na. Ayoko nang tignan yung mga blue chips. Pangit talaga yung galawan. So yung may volume dito si Emperador, nag-bounce na malaki, 5.13%. ACE-N, 4.76, nag-bounce. SEC, so 4.71%. So yan na. Kaya pala malakas yung bounce. Meron siyang partnership, si SEC kay MGen. Tapos si Green, 3.55. Parang breakout siya. Kaya kinuha natin yung price action niya for today. DHI, 2.65% up. Si Byte walang volume. Si FCG, wala din. Ito si FCG, umaga pa lang. Marangkada na to yata ng 5%. Tapos si NRCP, 1.45. At saka si LTG. Ayan, nag-bounce naman ng 1%. Okay? So sa mga losers, yung may volume na nanguna is si Plus, minus si Jollibee pala, minus 4.52%, tapos si Plus minus 4.41%, and then Converge drop din ng 3.42%. Okay? So sobrang hina ng market, wala tayong magagawa kasi nakadepende tayo sa resulta ng okay lang matatapos yung gera sa Middle East. Okay. So laglag kagabi, US market, pati futures, laglag din po siya. So S&P, negative 0.09, si Dow Futures, negative 0.01, saka si Nasdaq,
negative 0.13%. So ganun din sa European stocks, laglag, at saka Asian markets, laglag din po. Buti hindi tayo pumarehas dito sa mga nag-drop ng 3%, I get. Okay, so sa crypto, malakas. Congrats. 72K si Bitcoin, Ethereum 2.12K, si BNB 667, si sino pa? Sol 89.7 at saka si Dodge 0.1%. Okay? So panalo yung crypto for today's trading natin. So balik tayo dito sa index, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so panalo yung mga sumalo. Kay SCC last time, pabalik na siya. Wala pa tayong dividends na balita ulit sa kanya, no? So good news. So halos mag-close the gap siya. So tataas na natin, no? Most likely close the gap tayo, no? So sinisigurado niya yung partnership niya kay MGen na yung isang bidder niya is mas malaki yung chance niya na manalo nga naman, di ba? If you can't beat them, join them. Ayan. So ganun yung ginagawa ni SCC natin. So bumalik sa RSI 50. Okay, panalo yung mga ano. Gano'ng kalaki din yung bounce nito? Mukhang mataas din ha. O, taas din, no? So halos 30% din yung, more than 30% yung binigay niya. Ayan, so nag-close siya, 30 pesos. Time to exit na ba pag nag-close the gap. So nag-up siya ng 4.71%. And then meron siyang 21.36 million na net foreign buy. Okay? Congrats sa mga Diamond Hands din natin. Kasi maganda magbigay ng ano to ng dividend si SCC natin. Hopefully manalo siya doon sa sa bidding na inaantay natin sa kanya. Okay? So may guide tayo diyan. Tapos next si Petron Corporation. So ayan na, malapit na. At kaya lang may dividends siya by 17, no? Next week tong dividends sa kanya. So mukhang may paano pa siya pabitin, no? Pag akyat niya diyan, tapos ex-date, pwede siyang mag-correct ng price action niya ulit. So, tignan na lang natin. Hopefully, sagad niya sa 3.7 bago dumating yung dividend dates natin. Oversold na rin siya ng konti. So, nasa RSI 71 and then okay din po yung itsura ng MACD formation natin. Ayan. So, bullish. Bullish na bullish si Petron. So, ako, yung personal na opinion ko sa kanila, so possible na umakyat pa kasi hindi pa tapos yung yung gera. So nag-close siya ng 3.5, up siya 3.86%. And then meron siyang 1.44 million na net foreign buy. Okay, next. Price action wise, umakyat si Green. Ba't kaya pinag-uusapan si Apollo? Laging trending. Trending na naman si Apollo. Kailan hindi naman gumalaw yung price action natin sa kanya. So base, mali yung base dito sa Galaw, RSI 55. So bumalik din yung yung RSI level ni Green natin at di natin papansin. May breakout na pala yung pinaka-price action natin sa kanya. So most likely magre-retest na. O pupunta dito sa retest area natin. Ayan. So pero parang matagal pa yung pinapakita ng price action naman niya. Okay? Lalaki ng volume niya May mga sumusundot. So nag-close siya 0.175, up siya ng 3.55% and 156K net foreign sell. Okay? Next, Jollibee Corporation. So bakit ayaw nila kay Jollibee? Pero net foreign buy pa rin. Kanino kaya galing yung 3 billion na net foreign sell natin? So 6.56 million net foreign buy naman siya. Nag-close siya 190 minus 4.52%. Okay. So may upcoming yung earnings niya is okay naman pero pangit yung response sa market sa kanya. So malamang sa hindi magre-retest din kaya tayo dito sa 179 level kasi yung RSI natin is nandito sa bearish condition ng markets po natin. Okay. So nasa bad side ulit ng market si Jollibee kasi bumalik ulit siya dito sa downtrend niya dito sa ilalim ng MA 100. Okay po. So that's so good. Next, plus ilang untog na tayo dito sa MA 100. Drop naman siya ngayon ng 4.41%.
So nag-close siya 19.08 and then 46.04 million net foreign sell. Ayan, lumabas. So tingnan natin kung ano lang yan, shaky si plus kasi ito yung range natin sa kanya last time. Pag hindi, babalik ulit tayo dito sa malapit sa MA20. Ayan, wala na momentum Wala na ulit balita si plus natin. So okay pa rin naman yung RSI at saka yung MACD formation niya. So tignan na lang natin. Hopefully bukas hindi siya bumagsak below 19 pesos. Okay? So yun lang muna nakikita natin kay plus 19.08. And then lastly si FNI. So nagpo-pullback na naman yung price action niya. Ano kayo meron dito? Global prices naman saglit. Silipin natin yung galaw ng gold prices. Mukhang pabagsak na naman yung gold natin. Ayan, medyo bumabagsak na naman. So kanina o kahapon, maganda yung kanina umaga, maganda yung galaw niya pero ngayon pangit na ulit yung galaw ni FNI rather mining related na mga stocks na gold na naman. Ayan. So not so good, nauntog ka agad sa below 50 RSI. So bumagsak siya. And then ganoon din yung price action niya, pabagsak din yung yung MACD formation. Okay? So hopefully kung mag-retest siya hanggang dito lang sa bandang 1.7. So nag-close 1.88 minus 3.09% and then 1.72 million net foreign sell. Okay, so yun na lang muna. Pangit ulit yung mga alaga natin. Nakita ko yung mga, yung mga verde ko halos mag-zero na. So bumabalik kasi ulit tayo below sa 6,000 level yung index po natin. So abangan na lang natin bukas at weekends na naman nga. So doon kasi madalas mangyari yung mga bad news sa gera doon sa Iran po natin. Okay, so bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa magsunod guide. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.